Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng April Fool's Day mga Lodi, no? Martes, Gravities mga idol. Medyo hapon na dahil kadarating lang namin actually. Kaya na pa ako dumating, kaya lang sobrang init. Grabe, nakatulog ako. Sarap matulog. Nakagising lang ni Kuya Jeblo mga Lodi, no? So ayan, mag-update tayo ngayon mga lods, no? So bago tayo mag-start, mga idol, alam nyo na, request ni Kuya Jeblo, palike mo na ng video natin, mga lods, no? At sa mga gusto ng ganitong update, everyday news sa crypto world, mga lodi, mag-subscribe na kayo sa ating channel. So ayan, grabe, no? May mga double digit pa tayong nag-pump dito ngayong araw, mga lodi, no? SHIB, halos 5%, Gala, 6%. XLM, so ayan, no? Doge, Algo. So maraming mga humahataw din ngayon, mga idol, no? So kulay green tayo ngayong araw, pero sa hours natin, ayan, medyo pumupula na. Binatikim lang pala, mga lodi, no? So ngayong araw ng April Fools yung mga news natin, hindi to biro mga lodi, hindi to April Fools. Isipin nyo, joke lahat to no, wala. So, hindi natin nilabas yung camel kasi syempre medyo kulay green tayo mga lods no? Baka tomorrow, no? Sa Liberation Day ni Trump, ayun daw yung mangyayari. Mga idol, ano kaya kailangan natin paghandaan yun? Ano ba ngayon, Martes ngayon, no? So sabi ko sa inyo, magte-trade tayo. Di ako sure kung mag-short ako, maglulong ako Mamaya tanungin natin si Boss Robo. Martes ngayon, baka mag-live si Boss Robo mamaya, live trade yun. So baka sumabay din ako sa kanya mamaya, mga idol, no? So sabay natin panoorin yun si Boss Robo, mga lodi, no? So ito na, mag-news na tayo, mga idol. At ito, ang pinakamatinding news. Ano muna tayo? Commercial muna tayo. Nakulitan ako dito kay Vitalik Sabi nga dito ni Martini kayo, we deserve pain on Ethereum. Kasi tignan nyo to, mga lodi Tignan nyo yung si Vitalik, mga idol, no? Panoorin natin. Meow! Ginaganin. Unang-una, idol, robot yan, di ba? So, pangalawa, aso yung ginagaya niya, hindi pusa. Ba't minamiyaw mo yung robot na aso? Anak ng kamote talaga si Vitalik, no? Tapos yung iba, no? Dito nakasalalay ang lahat ng asset ko sa tao na to. Grabe. So hindi ko alam kung anong trip ni Vitalik dyan. Hindi ko alam kung bogsa ba siya. Baka bogsa siya dyan. Baka bago siya makipagkita dito sa asong robot bumomba muna si Vitalik. Ito na. So ito, medyo matindi to, mga lods, no? China blocks $23 billion. Grabe, laki niya, no? $23 billion says of Panama Canal ports to BlackRock, mga idol, no? Sabi nga nung nag-comment dito, China owns Panama Canal, shocking, sabi niya. Yung mga ganitong news kasi, mga idol, no? Kahit nasabihin natin medyo malayo sa crypto to, mga lodi. Kaya na mo nga yan, kuya. Mga post mo na lang kung hindi ka nanonood, post mo na lang. Kahit na ganito yung mga niya to, pwede kasing maka-apekto sa crypto, mga lodi, no? Kasi syempre involved yung BlackRock, yung China, alam niyo naman yan, mga lods, no? Tapos ito si Larry Pink ngayon, medyo nasa ilaw ng to ngayon dahil medyo maraming news sa kanya. Itong lalo na yung BlackRock, no? BlackRock CEO Larry Pink says US dollar is at risk of losing its reserve status to Bitcoin. Grabe naman yan. Mukhang tagumpay ng Bitcoin to, mga lodi, di ba? So, sa tingin nyo, ito isa din to, mga lodi, di ba? Meron silang mga sinasabi na pwede nga ibenta daw yung gold to buy Bitcoin. Ikaw tatanungin kita, mga lodi, no? Kung kayo, isipin nyo. Yung gold na physical gold mismo, nakikita mo, nahawakan mo. Kaya mo bang ibenta yon para sa digital gold? Ayan, palit natin digital gold kasi syempre adoption na tayo, innovation. 'Di ba? Gusto mo bang ibenta yon o
andun pa rin siya, pero mag-iipon ka ng digital gold, which is Bitcoin, mga lodi. Kasi meron ako nabasa na it makes no sense na ibibenta mo yung physical gold na talagang nandyan na hawakan mo na ano mo para sa isang bagay na hindi mo nahawakan o something na digital gold nga. Yan sabi. Babae kasi nag-post na wala dito sa browser ko eh. Basta yun yung sinabi niya. So tinanong ko din yung sarili ko. Kung ako kaya, alimbawa, mas marami akong gold kaysa sa Bitcoin. Ibebenta ko ba yung gold ko para sa Bitcoin? Parang ganun, no? Na which is talagang volatile, no? At di natin alam kung ano yung mangyayari at marami pang issue na magiging babagsak daw sa zero si Bitcoin. So, hindi natin alam 'yan. Pero syempre, good news to sa mga Bitcoin lovers, mga idol, no? Tapos, dahil nga pinost yun ni Larry Pink, mga idol, no? May pumalo up dito. If the US dollar loses its reserve status to BTC, imagine what will happen to the other top 5 cryptos, mga idol, no? Which is sa akin, positive yung pwede mangyari dyan, mga lodi, kasi syempre, adoption na ng crypto yan pag nangyari yun. Diba? Isipin nyo, BTC, tinalo mo yung dollar, mga lods, no? Syempre, yung iba, hindi lang titingin sa BTC yan, yung top 5 titignan din nila yan, no? Diba? So, pwedeng maging positive, pero pwede ring maging negative, no? Hindi natin alam kung maganda ba yung ganun. Mangyayari, matatalo yung US dollar. 'Di ba? Sa tingin ko hindi pa payag si Trump pagka ganun, mga lods, no? So ayan. Tapos ito naman, 'di ba? Sabi sa inyo medyo nasa hype ngayon si Larry Pink eh. Sabi niya dito, Larry Pink says, every stock, every bond, every fund, every asset can be tokenized by XRP. Hindi. Walang sinabi XRP. Pero ito sinabi niya, XRP baby, yeah. So, pero sa tingin nyo, kaya ng XRP yon, mga lodi, no? Lalo na sa mga XRP holders dyan, mga lods. Etong news na to, naging parang positive ako dito. Naging good news sa akin to para sa XRP, mga lods. Kasi syempre, alam nyo naman yung technology ng Ripple, mga idol, no? Number 1 sa Japan. Parang laging sinasabi ni Sakuragi. 'Di ba? Kung technology lang ang pag-uusapan, mga lodi, alam niyo na, babaguhin niya ang financial system, 'di ba? Ayun sinasabi. Pero syempre, hindi naman tatahimik lang si Jim Cramer na isang inverse Cramer. 'Di ba? Sabi niya rito, Jim Cramer on CNBC this morning, sabi niya, I can think of a dumber day to buy stocks done today. So, nung syempre nag-inverse yung sinabi niya, pumalo ngayon yung stocks, di ba? So, alam niyo naman si Jim Cramer laging inverse 'yon. So, simula nang sinabi niya 'yon, pumalo ngayon. Nag-thank you tuloy sa kanya. Thank you, Jim. Diba? Huwag niya lang sabihin na bullish ako sa Bitcoin. Pag sinabi niya 'yon, malamang babagsak yung Bitcoin, mga lods, no? Kaya nga marami nang naiinis dyan kay Jim Cramer, dapat di na siya nagpo-post ng mga ganyan eh. Kasi nakaka-apekto. Yung iba sinasabi, paano naman nakaka-apekto yun? Posible yun. Mga idol, na yan? Subok na yan. Subok na yan si Jim Cramer, lahat ng post niya. Kaya nga binansagan siyang inverse Cramer eh. Kasi lahat ng sinabi niya, kabaliktaran yung nangyayari. So pag nag-positive siya o nag-bully siya sa isang bagay, lalo na sa crypto, mag-short ka na dun. Dahil babagsak yun. Ang dami nang kumita sa kanya, mga lodi. Tandaan niyo yan, no? Ito ang tinatawag kong pwedeng maging April Fools ngayon, pero hindi natin sure. Baka totoo naman to, mga idol. Sabi ni Elon Musk kasi, mga lodi, US government has no plans for Dogecoin. Diba? Siyempre, medyo masakit to. Lalo, balak ko pa naman bumili ng Dogecoin talaga ngayon, mga idol. Balak pa naman natin, no? Kaya lang, pero syempre, sabi ko nga, baka April Fools lang to. Pero mukhang hindi mga lods eh. Basahin natin ng konti. In what could be an important development for the leading meme coins, Elon Musk has said that the US government currently has no plans to use Dogecoin. Indeed, the head of the US President Donald Trump Doge Commission noted that the cryptocurrency will likely not be integrated into government operations anytime soon. So, ang nakita ko dito, mga lodi, currently, no? So, currently, wala pang plano
at anytime soon, warang wala pang plano. So, kung marinig mo yan na meron kang hold ng Dogecoin, ano mararamdaman mo? 'Di ba? Kaya lang, pwedeng diversion to. Pero hindi ko sinasabing hindi ko pinopromote yung Dogecoin mga lodi. I'm not a financial advisor. Like kung sinasabi sa inyo yan, huwag niyong basihan yung sinasabi ko para bumili o magbenta ng mga coins, at binabasa ko lang din yung mga news mga lodi, no? Do your own research. Pero sa akin, sa news na to, kung titingnan nyo naman yung Dogecoin mga lodi sa news na yan na nangyari, hindi naman siya bumaba, nag-positive pa nga kumpara sa ibang mga coins ngayon, no? Pataas naman siya. 'Di ba? So ako, hindi pa rin nagbabago yung isip ko na baka bumili tayo ng Dogecoin sa mga susunod na araw. Iniipon ko lang yung aking kapaitokan, mga kaperahan natin. Pero papakita ko sa inyo yung 4 o 5 na bibilin kong coins mga lodi ngayong March. Ngayong April mga lodi. Syempre bukod sa XRP, no? Bukod sa XRP. So ayan. Tapos eto naman, no? Michael Saylor's strategy buys 22,048 Bitcoin worth $1.92 billion. So bumili na naman po, alam niyo naman yan, bumili na naman po si Michael Saylor ng kanyang Bitcoin. Siyempre lagi niyang i-announce yan mga lodi. At etong dalawang magkapatid na anak ni Donald Trump, si Junior at si Eric mga lodi, no, to invest in a Bitcoin mining company, mga lods, no? So, ako, mga lodi, syempre sabi ko man sa inyo, ano pa lang ako 4 years, parang gano'n, no? 2021. Parang gano'n, 2021 ako nag-start, almost 2022 na yun. Mga lodi, syempre Bitcoin talagang gustong-gusto kong bumili niyan, lalo na dati. Pero gusto ko pa rin naman bumili, mga idol, no? Pero nung syempre, nung sabi ko nga sa inyo, inaral natin yung yung mga ganito, mga lodi, sa akin, goods na goods yan, mga lods. No? Isipin mo, kung narinig mo yan noong 2021 o kaya 2023, di ba? Nung hindi pa president si Trump, magiging bullish to sa baka pumalo yung Bitcoin nito ng 100,000 agad pag nabasa yung mga ganitong news dati. Di ba? Pero ngayon, mga lodi, dahil nga syempre medyo open na yung Bitcoin, parang kahit magkaroon ng mga ganitong news, medyo wala nang epekto. Pero kung mangyayari to, mga idol, goods na goods yan. Parang pinapatunayan lang na legit o goods talaga yung Bitcoin sa kanila ngayon, lalo na sa government ng US, mga lodi, kasi anak niya na yan, dalawang anak niya na nag-announce niyan. Pero sabi nga, nung nabasa natin na ni-report natin nakaraan, Bitcoin is the greatest distraction to the greatest disruption that will happen in the financial system. Ayun parang ganoon yung sinabi, di ba? So, nasa inyo yan, mga lodi, no? Tayo nagbabasa lang, nag-news lang tayo. Basahin natin yung comment ni Common Sense Crypto. Don't worry, they will get rich while retail stays poor. Good luck when the AI shift happens and they need to pivot the power from BTC mining to AI innovation. Mga lodi, no? Ayan, no? Parang they are doing everything they can to push our industry forward. God bless the Trump family for all they do. Dati ginagawa ko to kaya lang minsan hindi naman sumasagot si Grok wala, katulad niyan, hindi naman sumagot si Grok. So ayan, grabe, no? Basta yun, mga lodi, no? Tandaan nyo yun, Bitcoin is the greatest distraction to the greatest disruption. Hindi nabasa natin, di ba? Ito maganda to, good news to sa mga H-bar community. Grabe, marami tayong mga nanonood dyan na may mga H-bar. Nagagalit na nga sa akin kasi puro XRP yung inaano ko news natin. So ito, partnership ng H-bar at Nvidia, mga lodi. Grabe, no? Paldo ang mga H-bar boys. As artificial intelligence continues to cement itself as a core part of the emerging digital economy,
The lack of transparency in how AI models are trained, developed, and deployed presents significant risks, not only to enterprises, but to society as a whole. In order to address So paalala ko lang sa inyo mga idol, no, yung mga ISO na coins mga lodi tulad ng HBAR, XLM, IOTA, Quant, Cardano, XRP, XDC, goods na goods yan mga lodi, no? Research nyo na lang, no? Hindi ko sinasabing bilhin nyo yung mga yan, pero i-research nyo mga lodi, goods na goods yan. this critical challenge, Equity Lab, in collaboration with industry titans NVIDIA and Intel, has developed Verifiable Compute, the first hardware-based solution to govern and audit AI workflows using the blockchain. Verifiable Compute introduces a cryptographic AI notary system that creates tamper-proof records of every data object and code computed during AI processes. This hardware-based approach ensures explainability, accountability, and security at runtime. The foundational trust layer of this solution is Hedera, creating a trusted, immutable Okay, the foundation is Hedera. ledger of AI computations. Every operation performed on compatible Intel CPUs and NVIDIA GPUs is recorded with precise timestamping, enabling auditable trails and smart contract orchestration across AI protocols. As AI integration deepens across finance, healthcare, media, and public sectors, this solution will establish new standards for transparent, verifiable AI systems, bringing unprecedented trust to our increasingly AI-driven world. Grabe, goods na goods. Goods na goods yan mga lods. No? So, congrats na agad. Alam nyo ngayon mga lodi, yung mga coins ngayon na nasa top 100, lalong-lalo na yung mga ISO coins mga lodi. Para sa akin, ngayong pump o yung ngayong talagang hataw ngayon na mangyayari ngayong taon, ngayong taon, no, it's either bear months ng 2025, is etong mga to yung talagang magli-lead, no. Sa tingin ko lang yun nanghuhula lang ako mga idol, no. Itong mga ISO coins, Cardano, HBAR, XRP, syempre, 'di ba? So, nasa inyo yan, mga lodi, no? Ako kasi, kaya bibili ako ng Doge, parang ayun na yung pinakasugal ko na coins mga idol yung Doge na yun. So, willing to lose na ako doon, mga lods, willing to lose na. O, tsaka yung isa pang meme coins ko. Baka nyo na lang malalaman, no? So, ito na. XRP worst case scenario, mga idol, no? Kasi maraming nagpipredict ngayon, di ba? Pero wag kayo maniniwala basta-basta, kasi 'di ba yung iba nagpe-predict $10,000 US, $21,000, 1,568 mga ganun, 'di ba? So syempre hindi yung mga nagti-TA hindi basta-basta maniniwala kasi meron silang talent mag-TA. So sabi dito ni Charting Guy, worst case scenario, a lot of people are posting this possible head and shoulder that targets 15 dollars mga idol, no. I personally don't think it plays out, but is a possibility to keep in mind, no. If it does happen, it's just a golden pocket back test and the chart remains bullish overall with higher high and higher low, mga idol, no. So ito yung chart, mamaya tingnan natin, tapusin na natin to. For now, on pullbacks, we've been wicking down to 1.7. Ito na yung pinakamababa ngayon mga lodi na nakita natin sa XRP, 'di ba? Yung ginuhita na nga natin yan mga lods So, ito yung 1.7. Ayan, yung 1.7 na yan, no? Ayun yung pinakamababa diyan, mga lodi. Ito yung guhit na to sa $2 na to mga lods 'Di ba? So, ayun yan. Tapos, 1.7 to 1.9 area and closing all daily candles at $2 or above. So, I will be watching that area very closely. Kasi kung papansin niyo mga idol, nagda-drop yung market, mga lods, no? Nagda-drop yung market, pero yung XRP, nanatili siya above $2, no? Tamaan niya man yung 1.9, napakasaglit lang. Ano lang, parang kukurutin niya lang, tapos babalik na siya sa above $2 uli. 'Di ba? So parang matigas sa kanya 'yon, pa yung support na 'yon, mga lodi, no. So I will be watching that area very closely. In my opinion, this week a lot of alts can go down, no, to feel the 311 week lows and then the correction is done. No, kumbaga ngayong week medyo magiging mabigat ngayon, mga lodi, sinasabi niya sa ibang mga altcoins. That would be 1.9 for XRP. Na? So once na umabot na sa range na mga ganyan, mag-isip-isip ka na o maglulong ka na. Yeah?
So ito 'yun mga idol, no? So ito yung iba nga parang sinabi niya nga support niya. Na? Ang support niya rito 1.5, 1.3, 1.1. Ito yung mga support niya mga lodi, no? Ang lalim na niyan kung aabot pa ng 0.9. So ito yung ini-expect nila na parang head and shoulder daw, mga lodi, no? Left shoulder, head and shoulder. So ayan, mga lodi. Tapos magda-drop daw. Ano sa tingin nyo, mga idol, no? Ako 1.7 lang ako dito eh. Pinakamababa ako, maglulong na ako sa tingin ko eh. Ngayon yung akin sa akin 1.7. Pero syempre iba-iba tayo, mga idol, no? Tapos, sabi dito, Wales uploaded 1.1 billion XRP in the last 48 hours, mga idol. No? Tapos, alam nyo, iba-iba yung nangyayari. May mga magbibenta na nire-report, may mga bumibili rin ng malaki. 'Di ba? Tulad nito, investor are selling Ethereum for XRP like crazy. So, binibenta nila yung mga Ethereum nila para bumili ng XRP. Sabi naman dito, big breaking, whale bought 40 million XRP from Bithumb. How could you be bearish, no? So ayan ang mga lodi, mga records 'yan. No, na maraming nagbabay ngayon ng XRP, marami rin nagbebenta. So hindi natin alam kung saan kalalagay diyan, mga lodi. Kasi depende naman talaga sa inyo kung long term kayo o short term trader, mga idol, no? So kung saan kayo lalagay. Kaya nga tayo, may pang long term tayo, may pang day trade tayo. 'Di ba? So minsan yung mga panalo natin sa day trade ayun din yung pinangbubudega natin na pang long term natin. 'Di ba? So ganun lang yung trabaho natin. Tapos, ito na. Ito maganda lang yung sinabi rito ni Vincent eh. Pero hindi si Vincent Bancode. Ito si Vincent Scott sa baba. Sabi niya kasi dito, why no one is talking about the FDIC major announcement? It has a massive impact on XRP, crypto, and likely Ripple enablement, no? Sabi niya. Sinagot siya ngayon dito ni idol nating si Vincent Scott, mga lodi, no? It's just a notice that is in line with the OCC revocation of their guidance for DLT and blockchain. The important political takeaway is that all of the pertinent agencies and regulators are setting the stage for mass adoption, mga lodi, no? Tandaan nyo, parang siniset pa lang talaga yung stage ngayon para sa mass adoption, mga idol, no? Parang binubuo na yung puzzle, mga lodi, no? At once na mabuo na yan, yun na yan. I-announce na nila yan at bigla na tayong lilipad. Of which the laws are the goalpost. Ayan, no? Pinaka-importante kasi talaga dyan, mga lodi, yung batas, no? Sinabi na natin sa inyo yan na kailangan tayo magkaroon ng law, mga lodi, no? At once na in-announce na yon, pinag-aralan ng mga big institution, alam na nila kung saan sila lalagay, saka na sila mag-invest, di ba? Ganun yun. Genius and Stable Acts are going for a vote soon. So we don't got much longer. So ayan, malapit na daw, mga idol. Ganun yung kaya nga hanggat wala pa yon, mga lodi, mas magandang nagbubodega na eh, di ba? Kasi yung sabihin na natin i-clip natin yung mga presyo ng mga top, sabi natin top 20, top 100 ngayon, mga lodi. Mga presyo ng XLM, 15 pesos, SHIB, napakababa, Hedera, 9 pesos, Doge, 9 pesos. Sa tingin nyo, after 3 months, after 5 months, mga lodi, magkano na aabutin yung magkano na sila? Diba? So, yung panahon ngayon, ito yung parang chance ng bodega time. Kumbaga, bodega time to eh. Diba? Once na umere na kasi to, mga lodi, mahirap na. Baka hindi na balikan yung mga ganitong price ng mga coins na to. No, kaya mas maganda sa mga ganitong panahon, nagbobodega tayo. Di ba? Ngayon lang yung sa akin. Gravitys. No? Tapos, asan na tayo? So, ito. Ito good news to sa RLUSD, mga lords, no? Na isa pang malupit na stablecoin ng Ripple. RLUSD is the most capital efficient stablecoin in the whole crypto currently, no? So parang ngayon siya na yung pinakamatindi, mga lodi, no? It has the highest volume to TBL ratio with 37%, leaving other
top stablecoin par behind, no? So yung PayPal USD 6.5% lang. Yung USD mismo, USDC USDC pala, ayan, USDC 14%, no? 14.26. Yung DAI 2.27 lang. Yung Ethena USD 2.1 lang, mga lodi. Pero kasi ang pinaka-highest kasi talaga na sa capital efficiency, mga lodi, ay efficient is yung USDT, which is 34%. Pero ngayon, mas mataas na yung RLUSD dahil ang RLUSD is 37%. So, ayan yung details nila, mga lodi. No? Tandaan nyo na ang capital efficiency is capital efficiency in this context basically describe how effectively liquidity is being used to facilitate trading. Also, how much is fees getting per unit of capital. LAC. Ayan, no? Super important on high level, mga lodi, no? So, kung mas mataas, mas maganda, mga lods. A stablecoin with low capital efficiency is not a great place to provide liquidity for. The potential might be they're given a high TBL but you need the switch usage. O, ayan. The truth here is that usage for this is mainly on Ethereum and ETH RLUSD on SEX. RLUSD usage on the XRP ledger is a small versus market cap but quite high versus TBL. O, mga lodi, di ba? Nagets nyo ba yon? Kahit naintindihan nyo ba? Ayan. Basahin natin lahat para magets ng iba. Ayan. Kasi may nagtanong how about RLUSD in XRP ledger compared to RLUSD in Ethereum? Sabi niya dito, unfortunately, from a market cap perspective, quite low on XRP ledger. Majority of RLUSD is on Ethereum and Ethereum RLUSD is typically listen, no, on 6. Ayan, 6. Si EX, Volume to TBL on our XRP ledger is good. 58% around about, but only 3 to 4 million USD in TBL on AMM. Not enough usage for my taste. O, ayan. Good news yan, mga lodi, sa RLUSD. At ayan yung, kasi di ba nagkaroon sila ng batas ngayon tungkol sa mga stablecoin, mga idol, no? Napaka-good news nun. No? Sinabi ko na nga sa inyo, di ba? Kasi nabasa ko ulit yung yung yielding, mga lodi, no? Na halimbawa, nag-profit ka ngayong cycle, di ba? Nyari, kumita ka. Tapos nilagay mo sa stablecoin. Kasi naramdaman mo magbe-bear market na. Kasi ganoon naman yung ibang mangyayari, di ba? Hindi mo naman ilalahat na ilalabas yun. Yung iba doon, magtitira ka para pang-invest ulit sa susunod na bear market. So, ang mangyayari, nakastock siya sa stablecoin. So, anong gagawin mo pag ganoon, mga lodi? So, dun papasok yung yield, mga lods. No? So, kikita ka, tapos hindi volatile kasi syempre, nasa stablecoin lang. 'Di ba? Ganun yung balak natin. So, wala pa tayong masyadong wala pa tayong masyadong info doon. Kasi naririnig, nakikita at nababasa ko pa lang yung mga ganun at balak kong gawin, pero hindi pa natin tinatry kasi hindi pa naman tayo nagtitake profit. Di ba? So, once na mangyari na yon, saka na natin siguro gagawa tayong tutorial tungkol doon. Pero napakaganda nun, mga idol, no? Yung ganung system. So, ayan. Ito na. Now, US-based crypto exchange are repeating the lock-in phrase originally posted by Ripple with Brad and a spaceship. So, ang unang nag-post kasi nito, mga lodi, is Ripple, yung lock-in, tas nandiyan yung mukha ni Brad Garlinghouse. Tapos, ngayon, yung Gemini, it's time. Touch grass today, lock-in tomorrow. Tapos, yung Kraken din, nag-post, lock-in. So, ano ibig sabihin yan, mga lodi? No? Gemini din, no? Earn your favorite crypto instantly. Ito yung kapartner na XRP yan, mga lodi. Every swipe daw, magkakaroon ka ng XRP. So, Gemini and Kraken, mga lodi, nire-repeat na nila yung words na lock-in, no? Na ang nag-umpisa is yung Ripple, mga lodi. No, nako, yung Gemini daw, naging XRP army na. Mga idol. Explore your potential and reach remarkable opportunities. Pero may napapansin kayo dito sa post ng Gemini na to, mga lodi, no? Malaki yung XR tsaka P. Ayan. Explore your potential
and reach remarkable opportunities, mga idol, no? So, grabe na. At nakikita na natin yung mga pahiwatig nila. Oh. So, nasa inyo na yan, mga lods, no? Actually, ako sige, saka na lang. So, ayun na. Ayun yung news natin ngayon, mga idol. No? Bukas babawi ako, medyo hapon na kasi nakatulog talaga ako, mga lodi. Nagising ako hapon na, oh. Grabe, kakahintay ko ng matapos yung Tekken update, mga idol. Grabe. So, may update kasi ngayon sa Tekken eh. So, inintay ko to, nakatulog ako, mga idol. So, ngayon, bukas babawi ako sa inyo, mga lodi. At sana kahit na mag-see yung video natin, na-enjoy nyo, mga lods. Mamaya magti-trade tayo, sabay ako kay Boss Robo, nood kayo kay Boss Robo Coins. Stock tambay, hanapin yung stock tambay, mga lods, no? So ayun, kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to me and subscribe to Jeblo. Okay, subscribe if you want to see, if you want to watch my channel, in the link in the description. Please just like and subscribe to me, please. tapos na. Yeah. Bye-bye. Bye.